Welcome to ABM Online PH, your YouTube channel where everything and anything about accountancy, business, and management is just one click away. Brought to you by Rainier D. Sabino. Subscribe now. So kaway-kaway sa mga solid natin kay ABM dyan na talaga naman nag-aaral at nagpupursige para maging future accountant and managers. So ngayong araw na to, pag-aaralan natin yung iba't ibang accounting concepts and principles. So kapag kasi sinabi nating concept, it pertains to ideas. Kapag kasi sinabi naman nating principles, it pertains naman or tumutukoy dun sa mga basic rules na kailangan nating sundin bilang accountant sa pag-prepare ng financial statement. So bakit ba kailangan natin mag-follow ng basic rules and standard rules in preparing financial statements? So as we all know, yung financial statements, ginagamit yan ng mga decision makers and users of accounting information for them to have formed decision and judgment. Okay, so kung iba-iba yung application natin nung mga accounting concepts and principles sa pag-prepare ng financial statement, therefore, iba-iba yung financial statement na pwede nating ma-provide sa kanila. So yung mga standard rules and basic rules na sinusunod ng mga accountants sa pag-prepare ng financial statement ay yung tinatawag nating Generally Accepted Accounting Principle. So dito sa Pilipinas, yung sinusunod nating Generally Accepted Accounting Principle or GAAP na tinatawag ay yung Philippine Financial Reporting Standards or Philippine Accounting Standards. So lahat ng Filipino accountant kailangan sinusunod ito para magkaroon ng uniformity sa pag-prepare ng financial statements. So ano-ano ba yung mga basic accounting principles na ito? So simulan na natin isa-isa. So may mga bagay talaga na kahit kailan ay hindi natin pwedeng pagsamahin. Okay? So yung personal transaction na may-ari ay separate doon sa transactions ng business. Okay, so for example natin, yung personal transactions ng may-ari ay yung pinagupitan niya yung anak niya, binili niya ng school supplies, nag-engage sila sa isang birthday party, o kaya man ay gumastos sila para sa isang travel. So hindi natin yun i-record sa books ng business. Pero kapag yung mga transactions ay related sa business tulad ng nagbayad tayo sa supplier, nagbayad tayo ng tax, binayaran tayo ng customers, nag-purchase tayo ng mga merchandise and goods, so i-record natin yun sa books ng business. So yung personal transactions at saka yung business transactions are two separate entities. Kaya hindi natin sila dapat mistakenly napapagsama. So isa pang halimbawa ng economic entity assumption ay, halimbawa yung isang corporation meron siyang iba't ibang branches. So yung iba't ibang branches na yon, separate nating ipe-prepare yung mga financial statements nila. Hindi sila sama-sama para malaman natin individually kung ano yung kanilang performance or yung position financially nung mga branches na iyon. So kung sa love life, walang forever, sa accounting meron. So yun yung tinatawag nating going concern assumption. So pag sinabi natin going concern assumption, a business entity is assumed to remain in existence for an indefinite period of time. So gaano katagal? So habang buhay, as in forever. So ganun mo kailangan isipin na yung business ay mag-ooperate for an indefinite period of time. Yung hindi siya magko-close. Kasi kapag iniisip mo na siya ay magko-close eventually in the future, yung valuation ng mga assets and liabilities ay maaapektuhan. So gaano ka ba kahalaga? Mahalaga ka ba? Pinapahalagahan ka ba?